So, ayan, good evening po. Thank you kay sir na nag-comment. So, ano daw po ba yung upgrades na pwedeng ilagay para sa Rouser 180 niya? So, ayan, thank you po ulit kay sir. So, based on my own experience po, kasi ito pong picture na nasa likod ko, ako po yan. College po ako niyan. So, year 2014, 13, mga ganyan. Rouser user na po talaga ako dati. So, kahit pa paano po may alam po tayo about dyan. So, bali, itong video nga po pala is suggestion ko lang po, sariling opinion ko lang po. Pwedeng po kayo magtanong sa mga ibang mekaniko na mas nakakaalam po sa akin, sa mga tropa nyo po. Ayan. Well, ako po kasi, stick po ako palagi doon sa safe zone. Po kapag mga malayo ang biyahe, ayun. So, ang isa ko pong marerekomenda is pwede po kayo magpalit ng block ng Rouser 200 para sa Rouser 180 nyo po. Or, pwede po kayong mag-port, cams, CDI, valve spring, ayan. Pero if in case lang po na bitin po kayo sa Rouser 180 nyo na yan, pwede po kayo magpalit ng carb, cams, CDI, valve spring, sprocket, ayan, importante po yan. Kung bitin po kayo sa set nyo na ganyan, ayan po, doon po papasok si block tsaka head na Rouser 200. Pwede nyo pong isalpak sa Rouser 180 nyo po. Hindi po kayo mahihirapan mag-convert nyan kasi yung connecting rod po ni Rouser 180 tsaka yung connecting rod ni Rouser 200 is the same po. Same po sila ng height. If in case naman po na bitin pa rin kayo na naka-block tsaka head na po kayo ng Rouser 200 para sa Rouser 180 nyo, sorry, pwede nyo pong i-apply doon yung port, cams, CDI, valve springs. Ayan, importante po yan. Tapos, sabi ko nga po, importante po yung, yung sprocket. Ayan, yung combi nyo po. Tapos, isa pong key dyan, para kung mahilig po kayo mag-top speed, syempre, isa pong napaka-importante is weight reduction po. So, lahat po ng pwede nyong ibawas sa motor nyo, gawin nyo po. Wag naman yung sobrang wag naman yung parang skeleton na yung motor mo. Unang-una, weight reduction. Tapos, combi ng sprocket mo, karga ng motor mo, ayan. Tapos, kung bitin pa rin po kayo doon, pwede po kayo magsalpak ng block tsaka head ng Rouser 220. Kaso magkakaproblema po tayo doon, pag sinalpak mo, medyo lubog po yung piston niya. Maikli po yung connecting rod ng Rouser 180 compare po sa Rouser 220. So ang isang option po is pwede po kayo magsalpak ng connecting rod ni Rouser 220 para sa Rouser 180 nyo. Tapos pwede na po kayo mag-set or maglagay ng block tsaka head ng Rouser 220 para sa Rouser 180 nyo. If in case naman pa rin po na bitin po kayo sa set nyo na naka-Rouser 220 ka na block tsaka head, ayan, plus na po yung yung plus ka na po na na connecting rod kasi hindi na po yun yung stock ng Rouser 180 nyo. Pwede po kayo mag-port. Ayan. Gaya po ng sabi ko sa inyo, kahit nga po sa sa mga stock na makina, hindi lang po sa Rouser, malaking bagay po yung port. Ayan. So, port, cams, CDI, valve springs, syempre carb. Lalo pa po kapag nakapag-flat slide ka. Ayan. Kaso ulitin ko po, yung weight reduction po, isa din yan. Yung sizes ng gulong, importante din yan. Wag lang po yung sobrang liit na talaga kasi alam nyo naman yung katawan ng mga Rouser, di ba, malalaki. So, yung sakto lang. Well, itong nasa NS200 ko kasi, yung harap ko is 80 by 80. Tapos yung likod ko is 110 by 70. So, dati yung stock niya is nasa 130 yung likod. Tapos yung harap is 190. So, malaking diferensya talaga kapag nakapagpalit ka ng saktong gulong para sa saktong lakas ng makina mo. So, may di-deliver nyo talaga sa top speed. Sa CDI naman, na pwede mong isalpak sa Rouser nyo po, di lang po ako sure kung meron po para sa Rouser 180 na pitch bike na reprogrammable din. Pero, for sure, meron po yan. Pwede din po kayo magkabit ng Beast. Ayan, Beast na CDI. I-minimize lang po natin na masyadong mag-rev up, lalo pa kapag yung babadan na rev, tapos may karga po yung makina, plus naka-neutral ka lang po, iwasan nyo po yun para iwas New Year po. Recap tayo ng konti. Yung sa mga Rouser user po dyan, pwede po kayo magsalpak ng block tsaka head ng Rouser 200. Ayan,
Kasi hindi po kayo magkakaproblema dyan. Kasi yung piston rod ni Rouser 180 tsaka piston rod ni Rouser 200 is the same lang po. So, pag sinalpak mo po yung block tsaka head ni Rouser 200 dyan, so saktong-sakto po. Bitin pa po kayo dun sa set na yon, pwede po kayo maglagay ulit ng block tsaka head ni Rouser. Para sa akin enough na yung Rouser 200 na yun Pero kung bitin lang po kaya, if in case lang. If bitin pa po kayo sa set nyo na naka Rouser head ka na 200 tsaka block, para sa Rouser 180 nyo po. Yun, pwede po kayo maglagay ulit ng Rouser 220 na block tsaka head. Ayun, pero mag-a-adjust lang po kayo ng konti dun sa sa may connecting rod po. Ayan. So, ayan po, once again, ito pong video or ito pong suggestion ko is free pa rin po kayong magtanong-tanong sa mga mas nakakaalam po sa akin. Mga kakilala nyo po na mga mekaniko dyan. So ayan, ride safe lang po palagi at pasensya na kung ngayon ko lang po nasagot yung katanungan nyo kasi medyo busy lang po sa daily grind natin. So, once again, thank you po ulit sa suporta at thank you po sa mga nagko-comment dyan. Ayan, ride safe po palagi at race safe. Ayan, thank you.